Hello, good morning. Nag-walking ako ngayon and papuntang palengke. Yan yung aking bag. Nilalakad ko lang yan talaga. So, dahil nga nagtitinda-tinda ako sa aking harapan, so mamimili ako ng mga kakailanganin pa natin na mga paninda. Punta tayo ng palengke habang naglalakad. So, yan yung aming Kapitolyo. Anilag na bukas. Tomorrow, anilag na. Ayan, ang ganda na. Ang ganda na ng Kapitolyo for anilag. Lakad tayo. Ay, ang lakad mula dito hanggang sa palengke, more or less 20 to 30 minutes siguro. Basta pag nalakad ko yan siya balikan, nakaka 12,000 steps ako. So, ayan. See you later. Makita nyo yung ano ng Meralco. Ayan yung office ng Meralco. Akala mo lumang bahay. Pero opisina ng Meralco yan. Yan dyan nagbabayad ng Meralco. Diba? Probinsyang probinsya. Pero ang linis. O, malinis sa aming lugar. Yan. Anilag na bukas. Ang ganda na ng Kapitolyo. Ayan. Anilag na. Alerto na. Ayan. Kuha natin. Video natin. So, yan ang pag-entrance mo ng Kapitolyo. Yan ang design ng anilag. Diba? Ipipidyo ko din yan. Ipopost ko din sa YouTube yan. Mga kaganapan sa anilag. Okay, see you later. Lakad muna ako. Nakarating na tayo. Nakapamili na tayo. Mamaya na natin i-unboxing yan. Yan yung mga may nakakailanganin. May mga kulang pa. Tapos, ito yung humingi ako ng kaldo. Yung buto-buto ng baka. Para sa ating priso. Puti-puti. O kana mo ano. Namuti siya. Hindi yan dumi. Kinukuskus ko yan. Hindi natatanggal talaga. Dahil sa tubig namin yan. So, ayan. Pakukuluan natin yan para sa ating pre-soup. Tapos, ito yung pangtapa. Ayan, tatapa ko. Tapos, ito yung pang fried chicken. Ayan, imamarinate ko yan. And then, pagdating ko, naglabas na rin ako ng galunggong. Ayan, pinapalambot ko. Tapos, naglabas ako ng laing. Nagluto kasi ako ng laing ng isang araw. Tapos medyo madami yung kaya nilalagay ko sa freezer. So pag gusto namin kumain, ulamin yan. Iinitin ko lang. Ang naiinis lang ako, na-delete yung video ko ng pagluto ng laing. Kaya i-upload ko din sana yung di ba, gagawa na lang ako ng bagong video. Na-delete ko, kaloka na permanent delete ko. So yan ang aming tanghalian. Mag-iinit lang ako neto. Tapos si Bunso, meron pa naman dito tinola. Ayan, tinola na lang sa kanya. Initin ko na lang yan, tira yan kahapon. So, pag di niya na gusto magpiprito yan ng hotdog. Sarap din naman yung laing, baka kakain siya ng laing. So, ayan. Mamaya yan, boxing natin tong mga pinamili ko na to. Ayan. Habang piniprepare ko at minamarinate yung ating pang fried chicken. Linisan natin yung ating chicken. Ito ba? mga
choice cut yan, ang gaganda. Bunso, gising na. Nawala ng kuryente, no? Kakain ka ba nitong tinola? Bakit ayaw mo? Ang arte. Ayaw ng tinola. Hindi ako magluluto laing masarap. Kakain ka na laing? Ayaw mo din? Kaya ulamin mo. Dami niya ayaw. Siya ng pandesal. Nagigising lang. Isa din pala sa mga roastin ko, yung iinom ako ng 1 tablespoon ng virgin olive oil. Hindi maganda yung lasa niya pero kailangan tiisin. Kumbaga, tiis pa. Hindi tiis ganda, tiis healthy. Mauubos na nga ako. So, ayan, na-marinate na. Gasa na natin maayos yung chicken. So, ima-marinate na natin ngayon. Nagasan ko mabuti yan. Siyempre, timplahan natin ng dapat. Salt. Pepper. Paprika. Kung walang paprika, okay lang. Okay lang walang paprika. So, ayan. And garlic powder. Ito pala, iano ko to sa ano yung, kasi dati, nadadala talaga akong bumili ng garlic powder kasi tumitigas siya. Pero may napanood ako, napanood ako na pag pinasok daw sa rep, hindi sa freezer, sa rep lang, hindi titigas. Totoo, legit, hindi siya tumigas. Ayan o, nakabuka pa nga yan o. Hindi siya tumigas. Pinasok ko yata to, December or January ba yon? So, ito na siya, hanggang ngayon o, mano pa rin o. Diba? O, sumisirit-sirit pa yan. So, legit siya, ipasok nyo sa rep para hindi tumigas. Ganyan din ng konting bechin. Konti lang. Lamas-lamas-lamasin. Tapos pagkalamas, hiwain nyo siya para manuot yung mga timpla natin. So, ayan na, ipapasok ko na to sa rep or sa freezer. Pag may o-order, at least naka-marinate na siya. Magpiprito na lang ng magpiprito, di ba? May nagano nga na lutong ulam na daw agad ang iluto. Kung hindi pa ako pwedeng magluto agad ng ulam kasi hindi pa alam ng nakakarami. Kasi mamaya magluto ako agad ng ulam, 3 putahe, 4 na putahe. Hindi naman sa unang araw alam agad yung may nagtitinda dito, di ba? Masasayang, masisira. O, di ba? Ang laki pa naman po na, ang mahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Kaya hindi muna ako magluluto ng ulam yung mga ganito lang muna. Mga luto ng Lucky Me, paluto ng itlog, kape, o di ba? Hanggang sa alam na nila na may nagtitinda dito, may bagong nagtitinda dito, may nakapwesto. So, pag alam na nila, saka ako magtitinda ng ulam. Kasi mahirap yung magtinda agad tayo ng ulam ngayon. At wala pa masyadong nakakaalam. Lugi agad. Bankrupt agad. Pag ganun.
So, ihiwain lang natin. So, ayan na, na-marinate ko na. Ipapasok na natin sa ref muna para manuot yung mga lasa. And then, hanggang mamayang hapon, pag okay niya, nanuot na yung mga lasa, ipa-plastic ko naman siya individual. Tapos saka ko siya ilalagay sa freezer. Para pag may mag-order, kukuha lang ako ng isa. Kasi kung ilalagay natin sa freezer lang sama-sama, siyempre mag-yelo siya, magdidikit-dikit siya. Mahirapan kumuha kung halimbawa ang order ay isa lang. So maghihintay ng matagal, di ba? So ang gagawin ko, i-marinate ko muna siya maghapon. Then mamayang hapon, ipa-plastic ko siya individual. Para kung may order, kukuha lang ng isa. Yun na ipiprito, di ba? Ididip lang natin sa flour. Yan ang sistema para walang masira sa atin. So ilalagay ko muna siya sa ref. Then mamayang hapon natin ipi-freezer individual. Okay? Tip. Para at least walang masisira na. Pag may umorder, kukuha lang. Ay di pag walang bumili maghapon, at least nandiyan lang yung paninda. Kaysa yung chill-chill lang. Kaysa yung magluluto ka, kamahog ka, tapos wala pa namang masyadong kakain dahil bago pa lang, di ba? Unang-una, bago lang kami dito. Buti sana kung kilala na. Kaya ganun lang muna ang gagawin ko. Kasi, importante ngayon, kahit maliit na kita, meron ka, mag-iisip ka na maging productive. Yung bawat araw mo na wala ka namang ginagawa. Mahirap yung umasa lang. Diba? Mahirap yung umasa lang. Kaya kahit paano, at least may tayo. So, ipapasok natin sa ref. Yan, puno ang aking ref. Ang gulo. Ilagay muna natin dyan. So, ito dyan sa ayaw. So, ngayon naman ang ating pagtutuunan ng pansin yung aking tapa. Hugasan ko muna yung baka. See you later! At ngayon ay naman natin yung tapa. Ganito lang simple yung tapa kung walang masyadong arte. Pero make sure na masarap to, promise. So, imamarinate lang muna natin. Mamarinate lang muna natin siya dyan. Ayan yung beef. Ganda. Pure beef yan. Fresh na fresh, di ba? Ayan natin sibuyas. Madaming bawang. Ayan. Madaming paminta. Ground ang ginagamit kong paminta. And oyster sauce. Importante lang naman sa tapa, malambot. Kayo, anong gusto nyo sa tapa? Yung manamis-namis o yung maalat-alat na tapa? Paki-comment naman dyan sa baba. Ako gusto ko yung maalat-alat. Pero, ayon sa survey, mas marami yung mas gusto ng manamis-namis, especially yung mga bata. Pero ako gusto ko talaga yung maalat-alat. Wala akong ay, ba yan? Kakadaldal ko. Buti na. Toyo pala. Pwede rin naman malagyan ng konting suka para matagal siya mapanis. Yun ang pinaka-preservative. So, ayan. Kung may Worcestershire sauce sana, pwede pa natin siya lagyan ng Worcestershire sauce. Pero wala ako noon, okay lang yan. Tapos, i-marinate lang natin yan. Ayan lang muna natin siya siguro at least 1 hour. Saka natin siya ipa-pressure cooker. Ayan, natatid siya lumambot doon. So, ayun na yun. Patuyuin nyo lang siya. Mamaya, pag pinakulo ko siya sa pressure cooker, lalagyan ko lang siya ng isang beef cubes. Tapos sugar. Yun lang ang pinakapangpanlasa niya. So, ganun lang kasimple yung aking tapa. Ngayon naman, kung ayaw ko ng manamis-namis,
Hindi ko nilalagyan ng sugar. Pero dahil pantinda to, mostly ang gusto nila ay yung manamis-namis na tapa. Kaya lalagyan natin siya ng na-imagine nyo ba yan siya? Nakamarinate siya sa toyo, oyster sauce, maraming garlic, maraming sibuyas, maraming pepper. Patutuyuin nyo lang yan siya. So, anong lasa niya? So, may instant tapa na kayo, diba? Ganun lang po kasimple gumawa ng tapa. So, mamarinate ko muna siya dyan. I-cover muna natin siya. So, mamaya, siya ipa-pressure cooker. Okay? Ito lang yan. Hindi na natin siya kailangan ipasok sa ref. Kasi, mga 1 hour lang naman yun. So, ngayon naman ay proceed tayo sa ating pag-init ng ulam. Initin ko na yung aming lunch. So, initin ko na yung laing. 2 balot na yung ilalabas kong laing. Yan, binabalot-balot ko lang siya ng ganyan para isang kainan, diba? Tapos nilalagay ko sa freezer. So, ngayon, iinitin natin. Nalagay natin siya dito sa kawali. Yan, ganyan lang. Diba? Niluto ko to ng isang araw, nakakaloka. Hindi, na-delete ko yung video. Nakakasama ng loob. Ang sarap-sarap pa naman ng laing ko, guys. Promise. Sobrang sarap. Baka pag magbebenta din ako nito. Magluluto din ako ng marami. Tapos ilalagay ko sa tab pag marami nang nakakakilala sa akin dito. Tapos, lalagyan natin sa ibabaw ng lechong kawali. O, di ba? Bitin lang natin siya. Takpan natin siya. So, habang dito sa kabilang side, ay magpiprito naman tayo ng gawin ko. Piprito tayo natin ng gawin dito. Diskarte para tipid. Favorite ko talaga ang laing, kaya ganyan pagpaborito. Nagluto ng madami, tapos ilagay sa freezer. Tapos mag-init na lang. So, tingnan nyo, isang balot lang sana okay na. Marami na. Kasi malasa siya. Maano yung niya, yung gata. Yung gata ko. Ayan. Prepare na tayo ng galunggong. So, ayan na po yung nagmamantikang laing. Ay, grabe. Na-imagine yung sarap niyan. So, ito na rin yung ating pritong Gigi. Ayan. So, ngayon ay magpiprito naman tayo ng ulam bunso. Ito tayo ng ulam niya. Hindi siya nakain ng ipagpiprito natin siya. Neto. Ito yung ipiprito sa kanya, chicken onion rings. Talsik-talsik kanina naman. So, ayan yung kaulam ni Bunso. Wala talaga siyang hilig sa mga sabaw. Talagang puro fried, tapos fried chicken yan. Hindi siya nagsasawa sa fried chicken. Purong ganun, lagi ang ulam niya. So, ayan na po yung aming ulam. Ayan yung ating pritong Gigi. Ayan yung ating chicken rings. Leftover na tinola. Tsaka yung ating stock sa freezer na laing. Sarap. Kain po tayo. Tara! Kain na. Kain po tayo. Andun yung ketchup po. Ayan.
Yan, nakatawa siya. May ulam siya. Try mo itong lahi. Halo mo sa rice mo. Sarap. So, Yaw. Halo mo sa rice mo. Nako. Di ba kumakain ka ng kalabasa? Mas masarap pa yan sa kalabasa. Kain mo ganyan, no? Ay, kain na, John. Ito eh. Say hi to the vlog. Kita ka ba? Mag-hi ka! Kain ka na te ah. Oo. Ito pa meron pa dito. Huwag mo ugasan. Ang kulang sa'yo. Hindi ugas. Kasali ko lang ba? Pero kulang ugasan. Nag-white rice ako ngayon kasi. May ring light pala yun. Alam. Ano tayo? Mamaya. Lalo ko kumain. I-unboxing ko naman yung mga pinamili ko, ha? Baka na sa akin paninta. Pamagtaka kayo kung bakit dalawa lang kami. Yung isa kong anak may asawa na nakabukod na. Tapos, isa nagtatrabaho sa Manila. Yung isa naman nakadorm sa QC nag-aaral. LP. Bali, tatlo lang kami dito. Ako, siya, tsaka yung kapatid ko. Tayo, mamaya balik ako. Unboxing natin mamaya yung ano, yung mga pinamili ko. Yan na yung ating tapak. Okay na siya. Diba? Sarap na yan. So, yan. Ito yung magsisimba kasi ako. Nakabihis na ako. Ito yung ating mga sinda ko. Yan. Mga cup noodles. Cup noodles. Kape. May gatas pa para pwede magpatimpla ng gatas. Tapos, buldak. Pwede magpaluto ng buldak. Then, meron pang seaweeds. Tapos maraming mga kape. Taba. Tapos, Milo. Yan, mga kanton, pwede rin magpaluto. Tapos, ito yung ating mga gagamitin na mga lalagyan, timplahan ng kape. Nagmamadali ako, magsisimba ako. Tapos ito naman yung ating mga pinili. Lahat green. Lahat green. Pichel green. Siyempre may tray. Nalagyan ng baso, nalagyan ng kutsara, green din, di ba? Boingge. O, nalagyan natin ng mga noodles, green din. Nalagyan ng sabaw o ulam, green din. Baso, green din, di ba? So, ayan.
Hindi ko na malayan anong oras na. Malalagyan ng condiments, ketchup, toyo. Yan. Anim-anim lang. Anim-anim lang muna yung binili ko kasi yan, pag mabili magdagdag mga lalagyan ng suka, toyo. So yan lang. Ating umpisa sa ating business. Ay! Ating mga gagamitin sa ating business. At yun, kararating ko lang, galing po magsimba. Nagampanan na naman yung ating tungkulin every Sunday na makapagsimba. At yun po ang aking buong maghapon. At magsisimula akong magtinda ng mga tapsilog on Tuesday. Please wish me luck po na makabenta ako para makatulong sa mga gastusin naming mag-iinang. At maraming salamat po sa panonood. Sana patuloy niyo po akong suportahan at panoorin at i-like yung aking mga video sa YouTube. At kung pwede, i-share nyo na rin po. Malaking bagay po yan at malaking tulong po sa akin. At please po, pakiclick na rin ang inyong notification bell para pag may upload po ako ay ma-notify agad po kayo. Maraming salamat po talaga. Sana subaybayan nyo yung journey ko bilang single mom, kaming mag-iina at patuloy na kami subaybayan. Maraming salamat po. Thank you po. Keep on watching. God bless us all. Bye-bye. Mama.